Hi guys! Welcome to my channel. This is Amave. So guys, gusto ko lang mag-share sa inyo ng sarili kong opinion na nakikita ko ng pagkakaiba ng traits ng mga Pilipino at saka ng taga-Europe, specifically dito sa Netherlands. So, una is yung self-expression. So, yung mga tayong mga Pilipino, minsan, nahihiya tayo na express yung sarili natin. While yung mga Dutch people, they really express their opinions. Yung voice nila, it's matter. Na dapat, masabi nila kung anong gustong sabihin. So, makinig ka. Pero tayong mga Pilipino kasi, siguro nung mga bata pa tayo, it starts when we were young. Nung mga bata tayo, pag nag-uusap yung mga matatanda, ang sasabihin sa atin na matatanda, wag kang sasabat, usapang matatanda to. Parang wala kang respeto, hindi namin kailangan yung opinion mo, kasi you're just a kids. So dito, kahit bata ka pa, kailangan mong ilabas yung opinion mo. Gusto nilang marinig yung opinion mo at kung may punto ka. So, isa yun sa number 1. So, pero kinakain din kasi nun yung parang growth natin. Kasi na-develop sa atin yun, iniisip natin yun, na before we talk, we have to think kung suitable ba sa lugar o sa tao na kailangan natin mag-speak up. So, parang may approvement, nag-aantay tayo ng approval. So, dito, sasabihin nila kung ano yung gusto nilang sabihin. So, yun yung freedom. Pangalawa is yung personal growth natin. When we were child, of course, sa school natin, kindergarten pa lang anong gusto mong maging paglaki mo? So, may mga dream tayo. Pero minsan, hindi natin napupursue yung dream natin kasi of lack of financial. So, minsan, lack of support. Syempre, hindi rin naman natin kasalanan yun. Minsan, it depends on situation. Pero dito kasi, yung mga bata, they choose what they want. Or, tinutulungan sila ng school kung ano ba yung akma sa kanila. Halimbawa, sa atin kasi, compare ko sa atin, mag-teacher ka kasi ang teacher madaling makapasok sa trabaho or mas malaki ang income kasi government employee or private employee or mag-police ka, mag-doctor ka, yung parang dinidiktahan agad natin yung mga anak natin kung ano dapat maging sila. Hindi natin sila minsan hinahayaan. So, from the beginning, yung magulang na sa atin ang nagsasabi, ganun, mag-teacher ka, mag-accountant ka. Pero dito, hindi. Hinahayaan nila yung mga anak nila na i-develop yung sarili nila at tinutulungan sila ng school kung sa may mga exam o nararapat ba to sa'yo, ganun, hindi ka ba mahihirapan, ito ba talaga yung gusto mo? It's their own decision. So, hindi sila minsan walang manipulation. Sa atin kasi minsan ganun sige, pag hindi ka nag-teacher, wag ka na lang mag-aral. Aminin natin ganun tayo mga Pilipino, di ba? Minsan sa mga anak natin. So, isa yun. And then yung bahala na. So, by the way, balikan ko yung personal growth. Minsan kasi, hindi din naman hadlang yung financial kung gusto mo talaga makapagtapos ng pag-aaral. So, share ko lang na maikli yung story ko. Nung magka-college po ako, patay na papa ko, syempre, mama ko na lang. And yung mama ko, nagtatrabaho lang din naman sa farm. May sarili po kaming taniman. And then, taga Bicol ako. Typhoons always hits us. So, talagang minsan nagkakaroon ng financial problem. Pero hindi po yung naging hadlang sa akin. Ang ginawa ko po, nakitira ako sa kapatid ko sa
Manila. Nag-aaral po ako sa gabi, nagtatrabaho po ako sa araw. Pero syempre po, yung family ko sa Manila, sinusupport ko nila yung tirahan ko, syempre po. Tapos free naman yung pagkain ko. Pero, in regards naman sa school, akin na po yun, yung mga project ko, yung mga gastusin ko. Pero pag nawawalan naman po ako ng trabaho, alimbawa na endo, wala po akong work, they help me out with my expenses. So, same po dito pagdating sa trabaho. Pag college ka dito, yung mga bata dito, nagpa-part-time na. Kahit ang mga course po nila, engineering, architect, whatever, nagdi-deliver sila ng pizza, nagdi-deliver sila ng anything, or nagtatrabaho sila sa supermarket, nag-aayos ng groceries. So, yun po, ay nahayaan ng parents nila na matuto silang kumita ng pera para sa sarili nila. So, sa atin, hindi ganun eh. Sa atin kasi, yung mga magulang, they work so hard para isend yung anak nila sa school, mag-concentrate lang sila sa school, parang ganun. And then, pag nakapagtapos sila, parang inaasahan natin minsan tumulong sila sa atin, diba? Hindi naman lahat. Pero mostly, aminin natin mostly ng family, parang ginagawa nilang insurance yung mga anak nila. Okay, invest money for you. Pinagtapos kita sa pag-aaral, now it's time for you to pay us back, which is wrong. Aminin po natin. So, parang utang na loob. So, not ng anak na bayaran yung parents. But this is wrong po. Let them decide. Diba? And wag nating asahan na talagang aalagaan tayo ng mga anak nila. Pero mga Pilipino, we are loving parents, we are loving family. So talagang hindi natin pinapabayaan yung mga magulang natin or kapatid natin, humingi man sila or hindi. Diba? Yun po. So, pangatlo is bahala na. So, make karakter tayo Pilipino na, sige, bahala na si Batman. Alam mo yun. So, kahit alam naman natin na pwedeng mangyari yun, or dapat naman talaga natin ginawa yung isang bagay, pero hindi natin ginawa kasi bahala na. Let's the time decide. Which is very wrong. Kasi halimbawa, gusto nating, back to the education, di ba? Gusto nating makapagtapos ng pag-aaral, pero we don't do anything. Bahala na kung anong mangyari, di ba? Pero may solusyon naman na kaya talaga naman nating gumawa ng paraan. Pero bahala na si Batman kung mangyari o di mangyari. Parang ina fate. Lagi tayong naniniwala sa ina fate. Kung para sa atin, para sa atin. Pero aminin natin kung wala tayong gagawin, wala din naman tayong makukuha. So, dito, ang mga tao dito, very structured sila. Kung may gusto silang gawin sa buhay nila o may pangarap sila, pinaplano nila yon. Naka-structure sila doon. May discipline sila doon. Lahat ng gawain nila, talagang naka-structure. May din naman, may disadvantage din naman. Kasi yung mga tao dito, sa sobrang structure nila, minsan, hindi ka na makapag-appointment Kahit yung coffee mo, appointment yun Hindi, kasi busy ako, may gagawin ako. Kasi nakaplan na lahat Sa atin hindi ganun. Hindi tayo nagpaplano. Bahala na kung ano mangyari. Bahala na bukas. O, diba? Kahit alam naman natin na uulan, diba? Uulan bukas. So, may dapat kang gawin ngayon. Dapat ginawa mo na. Papasok dun yung manyana habit natin. Mamaya na, bukas na. O, diba? Nanonood ako ng TV. O, isuy lang muna yung yung sinampay. Mamaya na. Nanonood pa ako ng TV. O, sabi ng nanay mo, uulan na. O, diba?
pwede mo namang gawin. Inintay mo pa na mabasa yung sinampay, 'di ba? Same sa goal natin. So, may mga goal tayo na minsan pinag-aantay natin or mamaya na, sa susunod na taon na lang, na pwede naman actually mangyari ngayong taon. Remember, hindi tayo bumabata. Tumatanda tayo. So, we cannot turn our time back. So, pag nagpamamaya ka, kung 10 years old ka ngayon, after 10 years, 20 years old ka na, di mo na pwedeng mamaya na yun. So, we are lack of action. Hindi tayo tamad. We work so hard, mga Pilipino, we are working so hard. Ang problema lang natin, minsan wala tayong direksyon. Then, family-oriented. So, yung pagiging family-oriented natin is actually super nice. We love our family is everything, which is very good. Pero minsan, nasisira din tayo sa ganon. Kasi alam mo yung may mga bagay na dapat may mga pangarap tayo na pinupull out natin for the sake of family. And yun nga, pag nag-asawa tayo, minsan tinatransfer natin yung obligasyon din natin sa asawa natin, 'di ba? Kasi hindi, magulang ko 'yan, suportahan mo 'yan, 'di ba? Pero hindi when you start your own family, ika nga, tumulong ka sa parents mo, wag mo silang kalimutan with love. If they need some financial support them. Kaso wag naman to the point na parang yung may mga anak ka, may asawa ka, nasisira na yung sarili mong binuo mong pamilya. Kasi halimbawa, yung mga kuya mo, yung ate mo, at binibigay mo na lahat. Nakalimutan mo na may sarili kang pamilya din. Yun, isang bagay yun. And sa atin din kasi minsan, dito, ang pamilya dito, ganito sila. Ang mga anak, yun nga, sinabi ko sa inyo, they let their kids independently. Paghanap buhay ka, susuportahan ka nila. Sa atin, hindi ganun ini-spoiled natin yung mga anak natin. Okay, tatrabaho ako, papaaralin kita hanggang makapagtapos ka ng pag-aaral. Very supportive in a way na tamad na tayo. Minsan nabubuntis na yung mga anak natin, di ba? Accidentally, minsan nangyayari yun. Syempre natutulog tayo kasi inimbest na natin lahat sa kanila. Kailangan din nating magtira sa sarili natin. So as a parents, di ba? I love my kids. I support them as long as I can. Pero kailangan din natin magtabi para sa sarili natin. And one thing, may disadvantage din pala dito pagdating sa family. Dito, hindi sila ganun ka-tight. Minsan yung mga anak nila, yung mga tao dito, hindi nila binibisita yung mga magulang nila. Pag nagka-shota sila o nagka-boyfriend, girlfriend, minsan kinakalimutan na yung parents nila. Kasi they are too independent. Ika nga. So, yun din yung kagandahan sa atin. Kasi we keep coming back to our family. The love still there. We still support each other. Dito sa Europa, minsan lack sila ng ganon. Lack of love, family love. Ang sunod is actually crab mentality. Tayong mga Pilipino, minsan ayaw natin na mas na may nakakaangat sa atin. So, parang gusto natin magka-level lang tayo. Pag may taong nakaangat sa atin, parang naiinggit tayo, nagsiselos tayo, so nai-insecure tayo. So at the same time, sinisiraan natin sila. So sinisira natin yung ibang tao kasi dapat hindi sa umangat. Aminin natin, ganun tayo minsan, 'di ba? Hindi lahat, pero karamihan sa atin may ganun tayong ugali. Which is very bad. Dito naman na-appreciate nila pag mas mataas ka sa kanila. Or mas
may idea ka, ganun, may pangarap ka, they support you. Nice, I'm happy for you. So, parang ganun. Pero sa atin, parang peke, I'm happy for you. Pero hindi naman talaga, diba? Ganun dito, kahit sa work, if you prove yourself that you are good enough and you deserve to have the job, you have to promote, they will promote you. Walang masyadong silusan. Kasi dito magkaka-level. Guys, i-discuss ko lang pagkakaiba pala sa trabaho sa Pilipinas tsaka dito lang sa Netherlands specifically. Sa Pilipinas, we have mom and sir. So, talagang yung mga high, yung mga manager, we don't directly talk to them. O talagang yung respect talaga natin sa kanila, very high. Dito, ang mga tao dito, kahit superior yung magkaka-level kayo, you have to speak up. You have to say what you want to say. Magkaka-level lang, walang ma'am, walang sir. Sabihin mo kung ano opinion mo. If you don't like something, you have to tell them. Sa atin, hindi ganun. So, before you speak your opinion, ika nga, sa sa direct leader mo muna, tapos yung direct leader mo magsasabi sa Same as naman dito. Pero, dito kasi parang magkaka-level ka lang. Walang masyadong superiority dito. They treat you as ones. Kahit anong department, kahit mas mataas, magka-level lang kayo. Sa atin, hindi. Tinitingala natin yung mga nakakataas sa atin. So, yun yung isa sa gusto ko dito. Promise. Ang sunod is masyado tayong mahiyain. Yun na nga, yung minsan masyado tayong mahiyain kahit may gusto tayong sabihin, we don't talk kasi nahihiya tayo. Baka mali yung sasabihin natin, baka i-judge nila tayo, ganun, napaka-negative, pumapasok agad natin yung negative thoughts sa atin. Yun na, pumapasok din nga yung pagkaka-insecure natin, kaya nahihiya tayo. So, pero I think, galing na din sa pagkabata natin, kabataan natin. Hindi, na-mention ka nga, as a kids, may mga time talaga na, may mga action tayo na limited, na hindi pwede, kasi nga disrespectful. Nadadala natin when we grow up, ika nga. So, yan, masyado tayo minsan mahiyain. And, I think yung pagkakaiba natin sa mga ay tayong mga Pilipino, very judgmental. Super judgmental tayo. Halimbawa, it is very toxic. Hindi naman lahat. Minsan, halimbawa may tao na mas maganda or pangit or whatever or bobo, whatever. Hindi ko sinasabing gano'n na. Ginajudge natin sila. Kung ano lang nakikita natin sa, kung ano yung nakita ng mata natin, we judge them according to what we saw or see. Hindi natin inaalam kung ano talaga yung totoong nangyari, or we don't really appreciate the good things that the person has. Lagi tayong tumitingin sa imperfectionist ng tao, diba? And then yung appreciation natin less. Nakaka-appreciate din naman tayo, nakakapag-appreciate tayo, pero minsan nababalanse yung pagiging judgmental natin, at saka na-appreciate natin yung other things. Okay, sabihin na, what is about judgmental sa may Europa? Yung mga taga-Europa, judgmental din. Share ko lang sa inyo. Because, I think, because of our race na din. So, maybe not in every culture or not in every race, because I'm Asian, I'm Filipino. So, parang na-judge ako na boyfriend ko yung asawa ko. Dati, boyfriend ko siya yung asawa ko na magkasama kami dahil lang sa pera. Pero hindi naman, totoo. Kasi yung age gap namin ng asawa ko, 5 years lang. Tapos hindi naman,
ano yung asawa ko, hindi siya mayaman. Okay, we're just working as an, in IT things, and hindi naman siya mayaman. So, yun, na-judge ako na parang gold digger. Okay lang sana kung totoo. Wala naman akong madidig na gold eh. So, isa yun. So, same tayo. May pagka-judgmental din sila. Anyway, ito. Pagdating sa emotional, they are very, sa Pilipino mo, very, very, very emotional. Konti lang, masasaktan tayo. So, ayun, napaka-iyakin natin, madaling madurog yung puso natin, we easy to love. So, easy to love, easy to hurt tayo mga Pilipino. Pero sila, very emotional reserve sila. Ano ba yun? Alam mo yun, parang tigas. Ang tigas ng puso nila minsan. Sa ating mga Pilipino, one thing, sabi ko, be afraid to speak what our opinion. Sila, very rude, very direct. Yun naman talagang wala silang pakialam kung sino masasagasaan. Basta sasabihin nila kung ano yung gusto nilang sabihin, di ba? Masaktan na ang masaktan. So, yun yung pagkakaiba. And one thing, Filipino are very open book. Napaka-open book natin. Mag-uusap lang tayo ng isang oras. Alam ko na buong buhay mo. Parang ganun. We shared our whole life in 1 hour. In 1 hour, 2 hours. Sila, kung ano yung tanong mo, yun na yung sagot. And then, do not cross the boundaries. So, wag kang magtatanong ng private things. So, ganun sila ka-private. Okay, social life. Mas gusto ko yung social life ng mga Pilipino kasi we know how to enjoy life, to work, and social, family. Yung life balance natin, mas gusto ko. Kasi sila dito, parang mas sila sa work, hindi sila masyadong social na tao. Social naman, kaso hindi sila kagaya natin the way we enjoy ourselves. We do karaoke, dancing. They're also dancing. And we really do it for genuine. So, parang talagang nai-enjoy natin. Sila hindi. They have may schedule lagi. Pag usap ka sa friends mo, dapat naka-schedule. Kaya minsan nakaka-depress din dito. Pag-kita sa kaibigan mo, kailangan magpa-appointment talaga. Kahit coffee lang. Sa atin, hindi. Halika, coffee tayo. Punta ka dito sa bahay. Dito, hindi ka pwedeng kumatok sa bahay, Wag ka pupunta dito sa bahay ng ibang tao na wala kang appointment. Hindi nila bubuksan yung pinto mo. Kasi wala kang appointment sa kanila. O sa atin, open door. So, yun yung gusto ko. Yung openness natin mga Pilipino. We're so open. They're close. And, ano ba? Nabanggit ko na nga yung laitera tayo Pilipino. I think wala na rin naman hindi ako masyadong gumawa ng list. Yun lang. Yun lang yung masishare ko sa inyo. Kung may nakalimutan ako or kung may gusto kayong topic na gustong malaman ng pagkakaiba natin mga Pilipino sa mga taga-Europa, comment below. Sagutin ko ba. Salamat!